Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagpapabilis ng pagbili ng bakuna kontra ASF ipinapanawagan. Higit 22,000 na dayuhang barko binabantayan sa teritoryo ng Pilipinas. Senator Grace Poe nanawagan sa DOTR na ipamahagi na ang 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy. DOT pinasinayaan ang pagbubukas ng tourist rest area sa Island Garden City of Samal. MMDA muling nagbabala sa mga motorista hinggil sa pagsuway sa bike lane policy sa EDSA. Team Philippines umarangkada sa weekend meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, bumungad muli sa mga motorista at driver ang taas singil sa produktong petrolyo ngayong araw. Magtataas ng 20 sentimo sa kada litro ng diesel at higit pisong taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 70 sentimo naman para sa bawat litro ng kerosene. Samantala, ilan sa mga gasoline stations sa Quezon City ang nagpatupad na ng taas presyo sa gasolina. Samantala, ipinapanawagan ni Camarines Sur Representative Luis Raymond Villafuerte Jr. ang maagap na akreditasyon at pagbili ng bakuna kontra sa African Swine Fever o ASF. Nais ng mambabatas na dinggin ito ng Food and Drug Administration at Bureau of Animal Industry, gayong napatunayang epektibo laban sa ASF ang paggamit ng Vietnamese-made na bakunang AVAC. Sa pamamagitan nito, inaasahan na masugpo ang ASF at makabawi ang mga hog raisers at muling patatagin ang kanilang mga produktong baboy sa kanilang sakahan. Sa ibang balita, kamakailan lang ay nagpahayag ng buong suporta si Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa para mas mapababa ang kaso ng tuberculosis sa bansa sa 2023 Philippine Coalition Against Tuberculosis Convention. Sa panahon ng konbensyon, ipinarating ni Kalihim Herbosa ang pangako ng DOH sa gawaing ito at tiniyak na ang mga serbisyo para sa tuberculosis ay mapapalapit sa bawat Pilipino. Dagdag pa rito ay titiyakin din ng kagawaran na ang bawat isa ay may akses sa mga dekalidad na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan tungo sa pagsasakatuparan ng universal healthcare. Batay naman sa Northern Luzon Command o NOLCOM na mataan mula sa kanilang littoral monitoring detachments ang higit sa 20,000 mga dayuhang barko sa maritime territories ng bansa. Nakaposisyon ang monitoring detachments nito sa mga lugar ng Zambales, Ilocos Norte at Bataan. Matatanda ang nagsagawa ng 60 air patrols at 30 surface patrols ang NOLCOM na layong tiyakin ang seguridad ng teritoryo ng Pilipinas. Samantala, nanawagan si Department of Trade and Industry Secretary Fred Pascual sa Association of Southeast Asian Nations na resolusyonan ang issue sa kalakalan na kinaharap ng mga bansa sa Asya. Ayon sa kalihim, maaaring maisakatuparan ang resolusyon sa pamamagitan ng paglinang sa Asian Trade in Goods Agreement o ATIGA dahil ang mga benepisyong dala nito ay makakatulong sa pagkakaroon ng preferential market access sa Pilipinas at mga karatig bansa. Pinayag din ni Pascual na ang bansa ay nakatuon sa pagpapainam ng National Single Window o TradeNet para sa mas mabilis ang hakbang sa makabagong kalakalan. Nagbigay ng abiso ang National Wages and Productivity Commission o NWPC sa Wage Board na tugunan ang pagsasaayos ng wage distortion sa mga kumpanya. Ito ay matapos ng kamakailang paglabas ng panukala hinggil sa 40 pisong taas sa minimum wage na mga manggagawa sa Metro Manila.
Ang abiso ay sa ilalim ng Wage Advisory No. 1 Series of 2023 kung saan layo nitong gabayan ang mga kumpanya upang maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng wage distortion matapos maipatupad ang minimum wage orders. Ayon sa NWPC, nakaantabay ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards upang tugunan ang suliranin hinggil sa wage distortion ng mga kumpanya. Sa ating ulat panahon, asahan pa rin ang habagat na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa ilang bahagi ng Timog, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil rito makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang Metro Manila, Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bataan, Zambales, Cavite at Batangas. Habang ang tabayanan ang bahagyang maulap na papawiri na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Focus. DILG pinaigting ang patakaran sa pagtatalaga ng mga bumbero. Mahigit 86 million pesos frozen meat na sabat sa Navotas. Senator Grace Poe nanawagan sa DOTR na ipamahagi na ang 3 billion pesos fuel subsidy. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Focus. Sa kabila ng pagtaas ng presyo sa gasolina, binigyang diin ni Senator Grace Poe ang dagdag na pasanin na kinakaharap ng PUV sector at commuters matapos itaas lang din ang minimum fare noong nakaraang taon. Hinimok ni Poe ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na gumawa ng mga alternatibong solusyon upang maibsan ang pasanin ng PUV operators at mga pasahero. Dagdag pa ng senador, nararapat lamang na gamitin na ng DOTR ang pondo sa fuel subsidy na nagkakahalagang 3 bilyong piso pagkat matatapos na lamang ang taon at hindi pa rin ito lubusang napapakinabangan. Sa mga proyektong itinaguyod ni Senator Cynthia Villar, lumalabas na ang mga kababaihan ay mayroong pinakamaraming bilang na kasapi rito. Narito ang buong balita. Bilang masugid na taga-suporta sa women empowerment, inilahad ni Senator Cynthia Villar na karamihan sa bilang ng mga kasapi sa kanyang 3,000 community-based livelihood projects ay mga kababaihan. Ang mga proyektong ito ay ang mga Water Lily Handicraft Weaving Enterprise, Handmade Paper Factory, Coconut Weaving Enterprise, Charcoal Making Factory, Organic Fertilizer Production, Waste Plastic Recycling Factories, Bamboo Processing at Agricultural Programs. Ayon kay Villar, ang pagbibigay suporta sa mga kababaihan ay may kakayahang palakasin ang lipunan para sa ikauunlad nito. Binanggit din ni Villar na sumusuporta siya sa advokasya ng Young Women's Christian Association of the Philippines na layuning pangalagaan ang mga kababaihan mula sa pang-aabuso at pagbibigay oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala matapos maisa batas ang Maharlika Investment Fund, ipinahayag ni Senator Mark Villar ang positibong epekto na magagawa nito sa bansa. Alamin ang buong detalye. Sa pagsasabatas ng Maharlika Investment Fund o MIF, ipinahayag ni Senator Mark Villar na maglilikha ito ng mas maraming trabaho at mapapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Villar, sa pagpasa ng Maharlika Bill ay mayroong dagdag na pondo para sa mga proyektong infrastruktura
na magreresulta sa inaasang pagbubukas ng 350,000 na trabaho para sa mga Pilipino. Nangako rin si Villar na patuloy ang kanyang pagsuporta at tulong na mapabilis ang mga proyekto bilang isa rin siyang sekretarya ng Department of Public Works and Highways noon. Dagdag pa ng senador, mayroong mga amendments sa MIF upang tiyakin na matutupad ang mga mithiin ng pamahalaan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang aksidente sa pagbangga ng fire truck sa isang lola sa Tondo, pinag-utos ng Department of Interior and Local Government sa Bureau and Fire Protection na magpatupad ng mas mahigpit na patakaran sa pagtatalaga ng mga bumbero. Jade Buhoy para sa balita. Pinag-utos ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na magpatupad ang Bureau of Fire Protection ng mas mahigpit na patakaran sa pagtatalaga ng mga bumbero at truck driver nito. Ang direktibong ito ay alinsunod sa aksidenteng nangyari kamakailan na kung saan nasagasaan ng fire truck ang isang 62 taong gulang na babae at 8 pang sugatan sa Tondo. Iminungkahi ni Abalos na kinakailangan ng palagiang pag-iinspeksyon ng fire brigades upang masigurado na nasa angkop itong kondisyon bago ang operation. Ukol naman sa report, ang driver ng fire truck ay kasalukuyang nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries at damage to properties. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, pinasinayaan ng Department of Tourism o DOT nitong kamakailan lamang ang Tourist Rest Area o TRA sa Island Garden City of Samalo, Igacos, isa sa mga hiyas ng turismo ng Davao del Norte. Alinsunod sa mga TRA na naunang natapos ng DOT at ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, ang pasilidad ng turista sa Igacos ay nilagyan ng free-to-use at madaling gamitin ng mga amenities tulad ng malinis na banyo, charging station, lunch area at lactation room para sa mga nagpapasusong ina upang magbigay ng kaginhawaan sa mga manlalakbay sa patungo nila sa bawat destinasyon ng turismo ng bansa. Ang TRA sa Igacos ay ang ikatlong pasilidad na nakumpleto at na-turnover ng DOT sa mga local government units kasunod ng mga TRA sa Medellin, Cebu at Manolo Fortich, Bukidnon na matatanda ang pinasinayaan noong ika-10 ng Hulyo at ika-4 ng Agosto. Samantala, katuwang ng Department of Transportation ng Philippine Coast Guard o PCG para sa Oplan Biyaheng Ayos, Balik Eskwela 2023 na gaganapin simula ngayong araw, ika-22 ng Agosto hanggang sa ika-1 ng Setyembre ngayong taon. Inanunsyo ni PCG Commandant CG Admiral Artemio Abu ang heightened alert status sa lahat ng Coast Guard District, station at substation sa bansa. Ito'y para masigurong kaligtasan at seguridad ng mga pasahero, gayon din ang maayos, komportable at matiwasay na biyahe sa mga pantalan. Ayon din kay CG Admiral Abu, makakaasa ang publiko sa 24/7 na serbisyo ng mga Coast Guard personnel upang makamit ang zero casualty incident ngayong papalapit na ang pasukan. Upang mapuksa ang pagpupuslit ng mga smuggled goods, nasabat ang humigit kumulang 86 na milyong pisong halaga ng frozen goods sa pamamagitan ng joint anti-smuggling operation na sinagawa ng iba't ibang ahensya. Jade Buhoy para sa bukod pang detalye. Nitong kamakailan lamang sa ika-18 araw ng Agosto, nagsagawa ng anti-smuggling operation sa Navotas City ang Department of Agriculture, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Ayon sa opisyal na pahayag, nakasabat ng 360,000 kilo ng agri-fishery products na naglalaman ng expired na karne ng baka, manok at isda sa 13 imbakan ng karne na pagmamay-ari ng Phil Storage Corporation. Napag-alaman sa operasyon na ang mga karne ay tinatayang nagkakahalaga ng halos 86 na milyon at 600 piso ang kabuuan. Hinikayat naman ni DA Inspectorate and Enforcement Secretary James Layug na agarang i-report sa kanilang ahensya ang anumang kahinahinalang gawain upang mapabilis ang pagkamit sa food security. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Susunod sa News Force. Quezon Memorial Shrine idiniklara bilang pambansang yamang pagkalinangan. MMDA muling nagbabala sa mga motorista hinggil sa pagsuway sa bike lane policy sa EDSA. NBI kinumpiska ang halos 25 million pesos na pekeng produkto ng damit. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa pagdiriwang ng ika-45 kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, itinalaga ng National Museum of the Philippines bilang pambansang yamang pangkalinangan ang Quezon Memorial Shrine. Nagpaabot ng pasasalamat si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa National Museum of the Philippines sa pagbibigay halaga at pagkilala sa Quezon Memorial Shrine. Ang Quezon Memorial Shrine ay pangalawa sa historikal na lugar sa Quezon City. Alinsunod sa nalalapit na FIBA Basketball World Cup na gaganapin sa bansa, nagbigay babala ang Metropolitan Manila Development Authority hinggil sa mga violator sa bicycle lane sa EDSA. Tunghayan ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Muling nagbigay babala si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Don Artes hinggil sa mga sumusuway sa bike lane policy sa EDSA. Ito ay upang mapanatili ang kaayusan sa daloy ng trapiko, partikular na sa darating na FIBA World Cup hosting ng bansa sa ika-25 ng Agosto. Nanawagan ng kooperasyon sa mamamayan si Artes na mariing sumunod sa mga road policies upang maging matagumpay ang kauna-unahang FIBA hosting ng Pilipinas. Kaugnay nito ay ang multang 1,000 piso na ipapato ng MMDA sa mga lalabag na motorista at driver bilang disiplina sa violation. Pero dun sa multa, okay naman kung talagang yun ipapatupad nila kasi para madisiplina din lahat. Pero meron din naman talaga dapat na na gawin na maggawin na protocol yung yung mga MMDA kunyari LTO MMDA magpatupad sila ng ganun. Kasi git-gitan ginigit-git ng mga four wheel eh. Kawawa rin naman kasi yung mga motor lane. Kahit ayaw namin dumaan sa bike lane, minsan napipilitan kami dagawa rin ng mga four wheel. Ginigit-git din naman nila at sinasakop nila. Samantala, nagbigay rin ng pahayag ang ibang siklista hinggil sa panukala. Opo, para safe po yung pag-ride ng mga bisikleta natin, at riders ng bikes. Napakalaking tulong po para sa amin ng mga bikers po kasi una-una nagagamit namin sa trabaho. Sa kabilang dako, patuloy ang paghahanda ng MMDA sa FIBA event sa bansa kung saan nagsagawa sila ng monitoring and command center na nakaata sa pagbabantay ng venue, daloy ng trapiko at seguridad ng event. Dagdag pa rito, binigyang diin din ni Artes na hindi magsususpinde ng number coding sa araw ng event. Nasa higit 1,000 enforcers naman ang ipapakalat ng MMDA para may sagawa ang matagumpay at maayos na FIBA event sa bansa. Samantala, ayon sa datos na naitala noong ika-17 ng Hulyo, nasa higit 100,000 motorsiklo kada araw ang bilang ng mga motor na dumadaan sa EDSA, habang nasa higit kumulang 1,000 bisikleta naman mula sa kahabaan ng EDSA North at Southbound. Sa kabuuan, patuloy pa ring pinag-aaralan ng MMDA ang planong pagpapalawak ng motorcycle lane sa EDSA, kabilang na ang optional solution kung saan papayagang pumasok ang ibang mga sasakyan alinsunod sa oras na itinakda. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, kamakailan lamang sa Kalakhang, Maynila, mayroong mga bodega na sinugod ng National Bureau of Investigation o NBI para kumpiskahin ang mahigit 25 milyong pisong halaga ng mga pekeng produkto ng damit. Ang mga nasabing produkto ay Dickies, Vans at Under Armour na natagpuan sa Tondo at Malabon City. Dagdag pa riyan, mayroon ding nakumpiska sa 2 pwesto sa 168 Mall at 4 na pwesto naman sa 999 Mall. Ayon naman sa NBI, ang pagkukumpiska ng mga nasabing pekeng produkto ay alinsunod sa ipinatupad na search warrant sa mga nasabing tindahan at mga bodega.
Sa balitang sports, hindi nagpahuli ang mga pambato ng Pilipinas sa magkakahiwalay na sports event matapos sabay-sabay na nag-uwi ng parangal sa bansa ngayong weekend. Narito ang ulat mula kay Princess Castro. Nagpamalas ng natatanging galing ang mga atleta ng Pilipinas sa iba't ibang sports event na kanilang nilahukan ngayong weekend. Nangunguna sa hanay ang pinakabatang atleta sa kanila na si Megan Althea Obrero Paragua na nakamit ang titulong Women International Chess Federation Master o FIDE Master. Ang titulong ito ay ang pangatlong pinakamataas na pwesto, sumunod sa Women Grandmaster at Women International Master titles. Ang 10 taong gulang na chess player ay pamangkin ng Grandmaster chess player na si Mark Paragua. Sa kabilang dako, naghakot na medalya ang mga pambato ng Pilipinas sa taekwondo na sina World No. 2 Pomsei athlete Giselle Lee Ninobla at Patrick King Perez sa ginanap na 4th World Taekwondo Beach Championships G2 sa Gangwon, Chuncheon, South Korea. Naiuwi ni Ninobla ang ginto habang bronze medalist naman si Perez. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumali at nanalo ang Pilipinas sa World Taekwondo Meet. Samantala, hindi rin nagpahuli ang Philippine tennis pride na si Alex Ayala matapos umangat sa 217th spot mula sa nakaraang 248 spot sa world ranking. Sa kabuuan, patuloy na namamayagpag ang bandera ng Pilipinas sa larangan ng palakasan hinggil sa magkakasunod na panalo ng mga atletang Pilipino. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Gaya ng kanyang ama na si Senador at Foreign Secretary Blas Ople, Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople ay pumanaw na habang kasalukuyang nagsisilbi sa bayan. Si Susan Ople, ang kauna-unahang sekretary ng binuong Migrant Workers Department ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Masasabing isa sa mga distinguished member sa gabinete ng Marcos administration, si Ople, na matagal nanungkulan sa gobyerno kasama ang kanyang ama sa labor at diplomatic sector. Siya ring minsang tumakbo na pagkasenador sa Pilipinas. Ngunit ang kalihim na si Susan Ople ay pumanaw sa edad na 61. Sa kasalukuyan, wala pang anunsyo ang pamilya sa detalye ng pagpanaw at kung saan ang kanyang labi. Kaisa ang sambayanan dito sa One Media Network ay taus-pusong nakikiramay sa pamilyang Ople. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagpapabilis ng pagbili ng bakuna kontra ASF ipinapanawagan. Higit 22,000 na dayuhang barko binabantayan sa teritoryo ng Pilipinas. Senator Grace Poe nanawagan sa DOTR na ipamahagi na ang 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy. DOT pinasinayaan ang pagbubukas ng tourist rest area sa Island Garden City of Samal. MMDA muling nagbabala sa mga motorista hinggil sa pagsuway sa bike lane policy sa EDSA. Team Philippines umarangkada sa weekend meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.